Hello mga ka-Clover! Ang pag-usapan po natin ngayon ay about naman po sa rubber plant. Dati po sa unang video natin, ang tawag ko po sa inyo ay ka-planters. Pero naisip ko po na dahil yung ating pangalan ng YouTube channel ay Clover 20 po, kaya mas maganda sigurong itawag ko sa inyo ay mga ka-Clover. So, ang tips ko naman po ngayon sa inyo ay about po sa kung paano mapapadami ang sanga ng ating rubber plant. Kasi po ang iba, ang dami ko pong nakikitang may mga tanim na rubber plant. Wala siyang sanga, tapos tumatangkad lang siya. Tapos yun nga po yung ibang sinasabi, minsan yung iba ayaw nilang mag-alaga ng rubber plant kesyo tumatangkad daw. Kasi dapat niyan, merong paraan yan para hindi tumangkad ang rubber plant. Pwede ko nga rin gawin niyang bonsai ang rubber plant. Kung ako lang siguro, marami lang ako ditong paso na pang bonsai. Nagawa na ako ng bonsai na rubber plant. Kaso, wala talaga, wala pa akong budget sa mga paso about sa paso ng pang bonsai kasi mahal nga Ngayon ang ginawa ko muna ay sa mga malalaking paso lang. Ang mga rubber plant po ay may iba-ibang variety po yan. Ito pong sa akin ay itong tinatawag nilang Black Prince. Dati sa online ko rin ito siya binili. Maliit lang to siya, nasa halagang 250, mga ganun, mga siguro kulang-kulang mga 300 din kasi pero maliit lang to siya nung binili ko. Tapos ang rubber plant po, madali talaga yan siyang lumaki. Madali din siyang tumangkad. Pero ang hirap po niyan buhayin. Kaya pag kayo ay nag-transfer ng rubber plant sa ibang paso, may tips po tayo diyan na hindi po siya mamamatay. So yun nga po gaya ng sinabi ko sa inyo sa unang video, pagpasensya nyo na po kung wala po akong pinapakita sa inyong video kung paano siya gagawin. Pero kung makikinig lang po kayo sa akin, pwede nyo pong sundan or sundin ang sinasabi ko at mangyayari po na gumanda ang inyong mga halaman. Unang tips para hindi po mamatay ang inyong rubber plant pag kayo nag-transfer, kailangan po marami na po talaga siyang ugat. Kung halimbawa bumili kayo ng online, siguraduhin nyo po na bumili kayo sa online, siguraduhin nyo po na buhay po yung halaman nyo. Kailangan halimbawa umorder kayo or bumili kayo sa mga bintahan ng halaman, kailangan pagdating sa bahay, huwag nyo muna kaagad-agad na i-transfer sa paso kasi na-stress po yung halaman dahil sa biyahe, lalo na pag sa online. Kailangan i-ICU nyo muna ang rubber plant pag dumating sa inyong bahay kasi napakaselan po ng rubber plant. Kunting lang po sa kanya pagkakamali, mamamatay po talaga yung rubber plant. Kaya ang gagawin nyo pagdating sa bahay, pagpahingahin nyo muna siya ng mga 24 hours man lang, saka nyo sa i-transfer sa paso. Pagkatapos, pag na-transfer nyo na siya, ilagay nyo po siya sa isang sulok na hindi siya naaarawan at hindi siya nagagalaw. Yung isolated talaga siya na hindi siya madidisturbo. Yun ang kanilang gusto. Second tips po, kung gusto nyong dumami ang sanga o lumago at gumanda yung inyong rubber plants, kagaya nitong sa akin, hindi po kayo basta-bastang puputol niyan kung hindi na po talaga siyang sure na buhay na po at medyo may magulang na po yung inyong rubber plant. Be sure po na marami na po siyang ugat na hindi yung kakatransfer nyo lang after 1 month puputulan nyo na siya. Hindi po ganun kasi may tendency po talaga siyang mamamatay. Kailangan po siguro mga itok sa 2 months or 3 months bago nyo siya putulan ng sanga para dumami yung kanyang sanga. Then
Kapag time na po na gusto nyo pong dumami ang kanyang mga sanga, puputulan nyo po itong puno ng rubber plant. 'Di ba straight po siya? Halimbawa ganito. Ito pong rubber plant na ito, yung maliit siya. Pinutol ko lang po ito siya dito sa sa rubber plant ko na to na na maganda. Bali, dalawang sanga po yung transfer ko, pero yung isa po ay hindi po nabuhay kasi ganun po talaga sila kaselan. Ganito po, kapag kayo'y nagputol ng rubber plant, dahan-dahan ang pagputol sa kanya, kahit wala po tayong actual na picture, no, dahan-dahan ang pagputol, kailangan yung inyong kutsilyo ay matalas para hindi po mabugbog yung kanyang puno. Pagkatapos, pag naputulan nyo siya, depende po sa inyo yan kung gaano ka taas ang pagputol nyo sa kanila, pero mas maganda po pag pinutol nyo po sa mga isang dangkal lang, mas maganda na ganun ang pagputol nyo para mas marami ang chance na dumami yung kanyang mga sanga, kasi po ang pagputol nyo ay nasa puno siya, sa medyo magulang na yung kanyang kahoy, ang kanyang sanga. Dapat po pala, bago kayo magputol ng rubber plant, dapat mas maganda po meron kayong bulak or basahan na malinis, gunting, kutsilyo, tsaka mas maganda meron po kayong rotting powder, kasi po rotting powder ang ginagamit ko. Yung iba nga po, cinnamon powder ang ginagamit. Pero ako talaga, rotting powder kasi pangkalahatan na po yan eh. Pag kayo din po nag-transfer ng mga halaman, mas maganda pong yung lupa na transferan niya, lagyan nyo po, budburan nyo po ng rotting powder. Kasi ang rotting powder yun po ang nagpapaugat at saka may tendency po talaga na siya yung nagbibigay ng chance talaga na mabuhay ang halaman, ang rotting powder. Pagkatapos, huwag nyo rin pong kalimutan mag-ready ng plastic, sa mga plastic lang na mga maliliit, at saka goma po, rubber band. Kasi pag pinutol nyo po yan, yun ang unang nyong gagawin. Pag pinutol nyo po ang sanga ng rubber plant, yun po siya yung stain niya, ano ba sa Tagalog nito, yung basta makatas siya, tanggalan nyo po, punasan nyo po yan, punasan ng basahan or bulak. Tapos, budburan nyo po yung sanga na yun ng rotting powder or cinnamon man kung gusto nyo, cinnamon powder. Pagkatapos, pag nabudburan nyo na ng powder, babalutan nyo siya ng plastic na, basta balutan nyo lang po, sukluban nyo ng plastic itong sanga na pinutol nyo. And then, lagyan nyo siya ng goma, rubber band. Talian nyo kasi yun ang gusto ng mga sanga na napuputulan, yung meron silang moist, yun ang gustong nilang magkaroon ng sanga. Kaya yun ang dapat yung gawin para magkaroon ng sanga ang inyong halaman. Kung kung maganda nga po yung pagkagawa nyo at saka healthy po yung inyong rubber plant, malamang po magkakaroon siya sa isang sanga na pinutol nyo, pwede siyang magkaroon ng 4 na sanga, 4 na yung uusbong siya ng ganon, 4, 3, mga ganon. Kaya yun talaga ang paraan para dumami ang sanga ng inyong rubber plant, para maging ganito ang itsura ng inyong rubber plant. Ganito po, 'di ba? Ang ganda-ganda po niya. Ang kintab pa. Kaya pag may napadaan dito at may nakakita ng rubber plant ko, naku po, talagang napapalingon sila sa rubber plant ko. At kung wala lang siguro kaming dito, gate, baka nakawin na yung aking rubber plant. Meron nga po akong iba-iba dati na variety, kaso parang meron akong kamag-anak na pumupunta dito. At pag hiningi nila yan, hindi ako makapaghindi, lalo na sa tao na
hindi ko pwedeng hindian. Ayun, naibibigay ko tuloy sa kanila na hindi man lang ako nakapag-transfer. Kaya ito, meron dalawa na lang tong puno ko ng ng rubber plant. Saka itong maliit na to, ito yung pinutol ko na napabuhay ko. Kaya yun ang gawin ninyo. Kung gusto nyong magkaroon pa ng another na rubber plant, yung pinutol po niya, ganun yun po yung sanga niya, yun ang gagawin nyo. Pag gusto nyo pong i-transfer yung pinutol na sanga kapares itong sa akin, ang gagawin nyo po ay yung kanyang puno na pinutol na sanga ay babalatan nyo po yan, mga 1 inch ang balat nyo. Tapos, lagyan nyo siya ng ng rotting powder din, yung binalatan na yun na sanga. Tapos, saka nyo siya i-transfer sa paso na kung gusto nyong mabuhay kapares nitong sa akin. Ngayon, ang lupa na pagtransferan nyo dapat medyo kunting mamasa-masa. Basain yung kunti, hindi yung masyadong basang-basa ha. Kunting basa-basa lang, tapos budburan nyo rin ng kunting rotting powder yung lupa na pagtataniman nyo itong sanga na pinutol. Tapos, ilagay nyo rin sa isang sulok na hindi naaarawan. At wag nyong gagalawin ang mga halaman na bagong tanim na sanga. Wag nyong gagalawin kasi once na ginalaw nyo yan, mamamatay talaga yan. Kaya pabayaan mo lang siya sa isang sulok. Dapat ilalagay nyo siya sa isang sulok na hindi talaga siya nagagalaw at hindi naaarawan. Doon nyo na makikita na buhay na talaga yung transfer nyo na yun na halaman kapag tumalbos na po siya. Then, itong rubber plant na pinutulan nyo, ganun din po ang gagawin nyo. Diba, nilagyan nyo na siya ng plastic at saka goma. Ang gagawin nyo rin po, ilagay nyo rin po siya sa isolated na lugar. Yung hindi rin po siya nagagalaw at hindi naaarawan. Parehas lang po siya ng sangang pinutol nyo. At itong puno na pinutulan nyo, ilagay nyo sa isang sulok na hindi nagagalaw. Yun lang po ang pinaka tips ko sa inyo na 99% na mabubuhay po ang inyong transfer na rubber plant kapag hindi nyo gagalawin at hindi siya naaarawan. Para naman po sa pagtutubig, hindi po araw-araw tinutubigan yan. Yung bagong tanim nyo, tansyahin nyo lang na tusukin nyo yung gilid ng kanyang lupa. Ingatan nyo lang na hindi magalaw. Tusukin nyo ng daliri nyo, kung tuyong-tuyo na, saka kayo magtutubig, dahan-dahan lang sa kanyang paligid, yung hindi bahang-baha na tubig, yung mabasa lang yung kanyang lupa. At wag nyo lang gagalawin yung kanyang puno. Yan lang po ang tamang tips para makapagpabuhay po kayo ng rubber plant. Then, yung sa pinakapuno po na pinutulan nyo ng sanga, makikita nyo yun po dun sa plastic niya. Makikita yun yung mga 2 weeks. Makikita nyo yan na meron ng mga sanga yun na tumalbos, na umusbong dun sa ilalim ng plastic na pinagbalutan nyo ng plastic na may goma. Huwag nyo munang gagalawin hanggat hindi nyo nakikita yung talbos na mga nasa 1 inch na. Pag 1 inch na, saka nyo na tanggalan ng plastic at na rubber band na may plastic, tanggalin nyo na kasi para tuloy-tuloy na yung kanyang paglaki. Kasi pag hindi nyo tinanggal yon, hindi rin siya lalaki. Baka mamatay siya kasi hindi siya makagalaw doon. Mga 1 inch lang po, hintayin yung maging 1 inch bago nyo, or pwede na nga mga 1 cm, pwede nyo na nga siyang tanggalan ng ng plastic. Kahit po wala tayong aktual na video kung paano gawin, makinig lang po kayo sa sinasabi ko. Lahat po ng sinabi ko, yun lang po ang ginawa ko sa aking mga halaman. At success po yan lahat. Kaya kung gusto nyong magkaroon ng magandang rubber plant na hindi tumatangkad, maraming sanga, yun lang po ang dapat nyong gawin para maging maganda ang inyong rubber plant. So, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay makatulong po ang aking tips sa inyo para magkaroon po kayo ng magandang rubber plant.
Sana po para updated po kayo sa ating mga iba't ibang tips about sa paghahalaman po. Sana i-subscribe nyo po yung aking channel at i-like nyo po para updated po tayo lagi, no? Maraming salamat sa lahat ng nanonood at nag-subscribe. God bless po sa inyong lahat. Sa susunod ulit. Then, comment down below lang po at share po. Maraming salamat.